Nasa ikatlong araw na po ang hostage taking sa ilang gurot estudyante sa Agusan del Sur. Dalawa sa mga bihag pinalaya kahapon, pero hawak pa rin ng armadong grupo ang 13 sa kanila, kabilang na ang 2 bata. Para sa update, makakausap natin live si Edison Reyes mula Agusan del Sur. Edison. Erwin, nakahinga ng maluwag kahit papaano ang pamilya Cabantac. Isa kasi ang kanilang kaanak na si Diosdede Cabantac sa 2 pinalaya ng grupo ni Kenken Perez Agusan del Sur dito kahapon. Kasama ng gurong si Cabantac na pinalaya ang DepEd Supervisor na si Hipolito Lastimado. Sa interview natin kanina dito sa anak nga ni Diosdede, sinabi na nito na si Axel, sinabi nito na pauwi na sana ang kanyang tatay galing sa dinaluang graduation sa Liberty Elementary School nang harangin sila ng armadong grupo. Kuniwento rin ng anak nito kung gaano niya namimiss na yung kanyang tatay at yung ang isang kapatid niya. Bukod sa 2 pinalaya kahapon, 13 pa, Erwin, ang bihag nila ngayon. Ang problema dito, Erwin, isa sa natitirang bihag ang anak pa ni Mang Diosdede. Kaya tuloy, labis ang pag-alala naman ng pamilya Cabantac. Erwin, kinumpirmahan naman ni Mayor Alvin Magamit na ligtas na si Mang Diosdede na ngayon ay nahawak na ng kustodiya ng militar. Bago magtanghali kanina, inakunan din ng news team na abala naman ang Crisis Management Committee sa pag-iimpake ng mga pagkain, gamot, sigarilyo para ibigay dito sa grupo naman ng armado na nandito ngayon sa bundok ng Agusan del Sur. Kanina, nasaktuhan din natin na nag-alay ng 1 minutong katahimikan ang mga empleyado ng munisipyo ng Prosperidad para sa kaligtasan ng mga natitira pang bihag. Erwin. Oo nga, Edison, tanong naman kababayan natin, anong grupo ito, armado sila, pero anong grupo sila na nabibilang o nasasama? Sila ba'y grupo ng NPA? Sila ba'y MILF? Anong klaseng grupo itong kasali, itong mga grupo na ito na hostage takers? Oh, Erwin, bali ito yung grupo ng isang manobo dito na tribo dito sa Agusan del Sur. Hindi ito yung mga normal na NPA o mga ibang rebelding grupo, pero isa silang tribo dito sa Agusan del Sur. Noong 2000 ay nagkaroon din ng isang ganitong incidente dito sa Agusan del Sur. At ito rin yung grupo na sangkot sa pangyaring insidente nga noong 2009. Kaya hanggang ngayon ay nakabantay yung ating mga otoridad dito at sinabi nila kanina na kontrolado naman nila ang sitwasyon dito sa Agusan del Sur. Erwin. So are you saying, Edison, all the while armado itong grupo na ito, itong tribo na ito? Bagamat hindi sila rebeldeng grupo, hindi sila mga terorista, ay armado itong grupo na ito lagi? Yan, Erwin, ang lumalabas sa mga statement na nilalabas ng Crisis Committee. Armado sila, pero wala naman daw silang plano na manakit. Yun nga lang, kailangan sa negosasyon ay lumabas na maibigay yung kanilang hinihiling dito. Pero normal, sinabi ng ating mga otoridad dito na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil kontrolado nga ang sitwasyon dito sa Agusan del Sur. 2 katanungan na lamang sa Yes, iyo. Erwin. Ang tanong ko pa dyan ay yung tungkol sa kung saan ang galing itong mga gamit na mga ito. Kasi when we say tribe or tribo, dapat ay mga gamit lang yan, ay mga gulok, mga itak, panlinis sa kapaligiran nila, sa kabundukan. Pero armado na mga matataas na kalibre ng baril, mga Armalite, mga Garan. So itong gamit nila ay nanggaling, may pinanggalingan talaga ito, Edison. Oh, Erwin, walang nailabas dito yung Crisis Committee kung saan talaga nanggaling yung mga armas na ginagamit nitong armadong grupo ni Kenken Perez nga. Pero ang lumalabas dito na matagal na sila ditong parang isang grupo dito na nag-organize dito at sakali na kailangan ng mga grupo kung sino mang mga tao dito, sila yung nilalapitan dito. So hindi natin masabi kung saan ang galing talaga yung mga gamit nila. Pero sinasabi ng government natin na hindi naman ito yung talagang malalakas na mga armas, kundi ito yung mga simpleng armas na makikita natin dito sa karaniwan dito sa Agusan del Sur. Kasi dito sa mga litrato natin, Edison, ewan ko lang kung magsisinungaling ang video, abay dala-dala niyan ay mga Armalite at saka mga Garan, abay matataas na kalibre ng baril. Kung simple yan, dapat ay mga 38 at mga paltik yan. Ikalawang katanungan ko sa iyo, Edison, abay nahuli na pala itong grupo 2 years ago, 2008 or 2009, at bakit hindi pa dinisarmahan ng mga otoridad ito? I remember, and I can recall nga, na may ganitong sitwasyon noon, pero hindi ba dinisarmahan ng mga otoridad natin ang grupong ito? So, bali, alam na nangyari noong 2009, nahuli itong pinangalanan nilang si Ondo Perez. Okay. So may kaso ito ngayon sa jail at yun nga yung under negotiation ngayon. Yung iba sa mga miyembro ng grupong ito ay minor de edad kasi. So dahil nga na-dismiss yung kaso, ay pinalabas din itong mga minor de edad. Alright, pahabol na katanungan na lamang sa iyo, Edison. Ano na ang kumusta ang negosasyon? May balita ka na ba kung
Nasaan punto na itong pag-uusap between itong grupo at saka yung crisis management? May pag-asa ba? May linaw ba na makalabas o mapalaya itong mga hostages? Kasi mukhang okay naman, hindi ibig sabihin, mukhang hindi naman mamamatay tao tulad ng mga Abu Sayyaf o anong grupo itong mga ito at tanging meron lang silang hinihingi talaga at demand. So, mga gaano pa raw tatagal ito, hahaba itong hostage situation na ito? Okay, Erwin, ayaw sukati ni Mayor Magamit kung hanggang kailan nila tatapusin itong crisis nga dito sa Agusan del Sur. Pero isa lang daw ang malinaw na kontrolado nila ang sitwasyon. Mamaya nga magkakaroon ng presko dito about 6:30 dito ng hapon. At dito natin malalaman yung buong detalye ng kaganapan na kung ano na yung mga latest pa dito sa kaganapan dito sa Agusan del Sur. Erwin. Kung totoong kontrolado yan, Edison, kung sinasabi ni Mayor, kontrolado yan, talagang maagang marisolba yan. Sana nga, ang aming panalangin na matapos agad yung sitwasyon na yan. Maraming salamat sa iyo, Edison Reyes, live mula sa Agusan del Sur. Balot pa rin ng tensyon ang Barangay Tenok sa Maguindanao matapos mapatay ang 5 sa kaanak ng mga mangudadato sa probinsya. Pero giit ng MILF, bakbakan at hindi ambush ang nangyari. Para sa update, makakausap natin si Erel Cabatbat. Erel. Erel? Okay, babalikan po natin ang balitang yan mula pa rin kay Erel Cabatbat. Samantala, doble ingat na ang mga kababayan natin sa pagtanggap ng mga padala lalo na sa bansang China matapos bitayin ang 3 OFW doon sa kasong drug trafficking. Pero sadya nga bang walang alam ang ating mga kababayan na nahuhulihan ng droga sa ibang bansa o kapit lang talaga sila sa patalim dahil sa sobrang kahirapan? Narito ang eksklusibong report. Aminado ang marami sa mga kababayan natin dito sa Macau na dahil sa sobrang luwag ng seguridad sa mga border, madali lang maglamas-masok ng droga patungong China. Kaya tuloy marami ang naaakit sa malaking kita, lalo't alam nilang madaling makalusot sa mga otoridad sa Macau. Medyo maluwag po. Maluwag? Maluwag talaga. Maluwag po talaga sila. Yang sa border, medyo labas-pasok po talaga mga Chinese people po talaga yan eh. Parang ginagawa lang nilang lagpasan eh. Yun nga ginagawa nilang palengke eh. Pinuntahan ng News 5 ang mismong border ng Macau at China at dito nakumpirma namin ang sinasabi nila. Kung titignan mo nga naman, napakaluwag nitong border sa pagitan ng Macau at saka China. Pasok ng pasok itong mga tao at wala kang makikita mga police, customs police, o kaya mga drug enforcement agencies, o maging yung mga aso na magsisinghot ng magahe. Pagdating mo roon, pipila ka, ibibigay mo yung passport mo, tatataka ng immigration, pasok ka na. So walang kahirap-hirap. Pero sabi ng mga OFW dito sa Macau, kung ang iba aminado sa mali nilang gawain, may ilan na talagang biktima lang tulad na iginigit ni Sally Ordinario. Dahil dito, doble ingat ngayon ang mga OFW sa Macau para hindi sila maggaya sa 3 nating kababayan na binitay sa China. Kaya lang nung mabalitaan namin yun talaga, hindi na kami tumatanggap ng mga pakisuyo, mahirap na, baka mamaya mapasukan. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan, pikit matang sinusung ang panganib para lang may maipakain sa pamilyang naghihintay ng magandang buhay sa Pilipinas. Alam ko, kaya lang nahuhuling iba pag may mga nagsusumbong doon. Erwin Tulfo, News 5, Macau. Abangan po bukas ang ikalawang bahagi ng ulat na yan ni Erwin Tulfo mula Macau bukas. Samantala, balikan natin ang Barangay Tenok sa Maguindanao kung saan ramdam pa rin ang tensyon matapos ang umano'y ambush kahapon na ikinamatay ng 7 tao. Para sa update, makakausap natin si Erel Cabatbat. Erel. Cheryl, nagpadala na ng emisaryo si Governor Ismael Toto Mangudadato sa 109th Base Command ng MILF para matigil na ang gulo ng 2 kampo. Bago ito, 5 kaanak ni Mangudadato ang namatay sa ambush sa Barangay Tenok